Nakaririndi ba ang iyong presensya o nakakatuwang presensya? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion ngayong simbang gabi, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 1, verses 39 to 45, and I read it for you. In those days, Mary set out and went with haste to a Judean town in the hill country, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the child leapt in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit and exclaimed with a loud cry, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And why has this happened to me, that the mother of my Lord comes to me? For as soon as I heard the sound of your greeting, the child in my womb leapt for joy. And blessed is she who believed that there will be a fulfillment of what was spoken to her by the Lord." Sino po sa pamilya ninyo o kaya sa mga kaibigan mo ang matagal mo nang hindi nakikita? O kaya naman, matagal mo nang hindi nakakausap at nakukumusta? Kumusta ang iyong relasyon sa iyong mga kadugo o sa mga kaibigan? Ngayong paparating na ang Pasko, ikaw ba'y uuwi sa iyong tahanan o kaya naman bibisita ka sa isang lugar na kung saan ang mga nakatira doon ay mga taong walang nakakaalala sa kanila? Isa po sa mensahe ng Pasko ay ang dalawin ang mga taong walang dumadalaw at nakakaalala sa kanila. Ito po ang diwa ng Pasko na kung saan ang Diyos ay nagkatawang tao at siya'y nakipamayan sa atin. Dinalaw tayo ng Panginoon. Sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng kasamaan at kasalanan, nagliwanag ang anak ng Diyos. Siya ay naging tao at nakasama natin. Kaya naman sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakagandang imahe. Si Maria ay bumisita sa kanyang pinsang si Elizabeth. At daladalan niya sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos, si Jesus. At nang makita ni Elizabeth ang kanyang pinsang si Maria, siya ay nagalak. Siya ay napuspos ng banal na Espiritu. Ang presensya ni Maria ay isang presensyang nagbibigay tuwa, hindi nakakarinding presensya. Sa mundo ngayon, tila ba ayaw natin ang makasama ang hindi natin kamukha ng filosofiya o paniniwala sa buhay, kamukha ng relihiyon, o kaya naman ayaw nating makasama at makausap ang hindi natin kakulay sa politika. Ang mensahe ng Ebanghelyo ang siyang magbibigay husga sa atin na tayong lahat ay magkakapatid, na tayong lahat ay iisa lamang. Ang Panginoong Jesucristo ay sinilang para sa lahat. Siya ay dumalaw sa atin at ang kanyang presensya ay Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Sa ating pakikisalamuha, nawa maramdaman ang presensya ng Diyos, hindi maramdaman ang presensya ng kaaway ng Diyos. Ngayong Pasko, maging presensya ka nawa ni Jesus sa iba. Dumalaw, higit lalo sa mga nangangailangan, sa mga dukha, sa mga walang nakakaalala sa kanila at naabandona. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, nawa matutuhan namin na kami ay maging presensya mo sa mga taong aming nakakasalamuha araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o
O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.